Nakapat. Yari ka. Tsaka na yun. Chararat, chararat. May soundtrack ko. Chararat. Chararat. Lahat tayo copyright. May damay na to. Sino walang ulam? Ako boss, ako boss. Ayun nga no. Ang taba ah. Parang galing Pasay. Matataba yan. Parang katabi ko lang. Sabi din. Yan ang submarine. Yellow tuna yan. Wala kayong octopus. Matataba yan. Yan may octopus. Bottom water. Dapat malalaman natin. Ako yan sa Manila yan. Dapat malalaman natin. Lagi ko na yung tinatutunaw. Pero may naalala. Oo nga. Umay ko yun. Ito makapareta. Ito makapareta na. Tararat. Ito yung mga dumi na tinatapon na. Kaya na mag-swimming? Dito na po. Huwag ka nang mangilang Gary. Baka di mo kakayanin Gary. Madilim ang tubig dito Gary. So, napapanatili. Madilim yung kasing Manila Bay. kasi dilim ito ng mga taong makulit magtapon ng basura. Bakit kailangan ano na yun? Hindi po pwedeng yun. Sa mga natatapon ng basura dyan, alam niyo na kung saan napupunta. Tigil-tigilan niyo kami ha. Nagkakaroon ba ng jellyfish? Yun yung ano. Sakit na tayo na. Meron siyang kopya nung alignment ng mga drainage. So, makikita malayo kami. Yun, magdago. May magsabi ka pa. Yun no? Yung amoy niya parang bibibiton, no? Yung amoy niya parang bibibiton. Ito po particular na floodgates na naharangan po ng proyekto nga nito ay tatlo. In fact, yung religious na outfall, doble or triple nito ang laki. So, ganun po yung nahaharang na tubig. Kita nyo naman, wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos. Na ngayon, napi-free up na natin yung mga canals po around this area. Para pagdating ng ulan, may pupuntahan pa sila. So, yung carrying capacity, lumalakas din. At madali rin na discharge. So, yun nga po yung sinasabi namin, na kung sakaling kulang pa, baka mapilitan po kami na buksan pa yung isang outfall, yung religious outfall. Na again, mga doble or triple pa rin. So, makikita nyo naman ngayon, wala pang ulan, ang lakas na ng agos. So, imagine niyo kung may ulan po at puno yung mga drainage system. Chairman, kailan po yung target ng process ng measures? Wala pa. I-observe muna namin nila, Mayor, kung mabilis naman huhupa po yung tubig dyan po sa may religious area at sa Taft Avenue, baka hindi na po. So long as hindi naman tumaas ng gutter deep, more than gutter deep at passable, siguro hindi na po muna namin bubuksan. Possibility na mag-construct ng additional floodgates? Yung floodgates naman, it's there. Ang sinasabi po ni Orbe, ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para may discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order ng Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila.
Nga, masusuga ko lang yung kanina. Wala pa ang tanong ko eh. Kasi naglabas ng petisyon yung 17 barangay chairman dito sa Malate, sir. Na ibalik yung dating drainage. So tatabaan nga yung Dolomite. Bubuksan ba? Aksyonan niyo ba ngayon? Well, sa ngayon po, tingin naman namin hindi kailangan. Pero i-observe pa rin po namin. Again, may mga solutions naman po without destroying or removing yung among others, pumping stations or additional po na STD as suggested. Hindi na siguro. Kailangan lang siguro budget lang. Hindi ko alam kung kasi DNR po mga STDs. Chairman, enough ba yung... Yes, regular po yun. Commitment po namin yun. Kami ng the same manner na Yun, Maynila. mga Yung tropa contingent Maynila. ng Maynila, contingent ng MMD. So, Enough. that is our assurance to Pagtutulungan. everyone. Oo. Enough po ba yan kasi ngayon nakita natin dumadaloy ho yung basura kagad eh. Well, kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubo. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga kalsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, lilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsible ng tatapon. Mahihirapan po kami mag-catch up. Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila. Hindi po namin kaya yung araw-araw linisin. Tulad nga na yung example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silo. Nilinis namin ngayon, ilang truckloads of basura nakuha namin. 3 days after, nilinis ulit namin, ganoon din. Then naglinis ulit ang LGU 2 days after, ganoon pa rin yung basura. So, I mean, hindi po namin kaya araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ng basura. Kasi hindi nga po namin only 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil na lang po namin, pag tumaas yung tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na hinahangan nila. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una may risk po yan sa tao namin. Imagine, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9:30 o'clock na kasi nga po delikado pag mapinis na yung sasakyan, pwede po ma-aksidente yung aming mga tauhan ng PGS doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin very diligent po sa paghahamon ng basura.